Buko pandan creamsicles, napakadaling gawin at kokonti lang ang mga sangkap. Kung interesado kayong malaman kung paano gumawa ng buko pandan creamsicles, ay panoorin nyo po ang video hanggang dulo. Tatlong sangkap lamang po ang kakailanganin natin dito. Una ay kailangan natin ng 1/2 cup cassava flour at tunawin po natin yan sa tubig na 1/2 cup din. Ang tubig naman po ay kinuha ko po yan doon sa 5 liters na tubig kasi 5 liters po ang magagamit natin. Hindi ko na po ito sinalang sa kalan. Dito na po ako sa electric kettle nagpakulo ng tubig para mabilis ang trabaho. 5 litrong tubig po ang kailangan nating pakuluin. At pag kumulo na po ay ibuhos lang sa tinunaw na cassava flour. Nakikita nyo naman po ang bilis maluto ng cassava flour. Yung puting kulay ng cassava flour ay nagiging transparent na siya. Ibig sabihin lamang po nun ay luto na agad ang ating cassava flour. Halu-haluin lang po ng mabuti hanggang sa wala ng buo-buo. At dahil maliit po ang aking electric kettle ay nakatatlong pakulo po ako dyan. Pero nasa sa inyo naman po kung gusto nyong pakuluin sa kaldero, isa lang sa kalan. Ito po kasing diskarte ko para mabilis lang ang trabaho. Ang tagal po kasi magpakulo sa kalan, sa totoo lang, nanghihinayang ko sa gas. Sa dikuryente ay napakabilis lang magpakulo. Tapos agad ang trabaho. Halu-haluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa maging pino. Pagkatapos haluin mabuti ay isusunod na po natin ang buko pandan powder. Kailangan natin ng 1 kilong Enjoy buko pandan flavor. O, diba? Napakadali lang gawin. Malasang-malasa na po yan, kahit yan lang ang sangkap natin. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo pong maglagay ng gatas. Sa akin, ganito lang yung style ko. Okay na yan, masarap at mabenta pa rin. Mabango po ito, parang amoy sabaw ng buko. Sinasala ko pa talaga kasi merong mga buo-buo. Try nyo pong ibuhos ng paunti-unti. Habang binubuhos ng paunti-unti yung powder, haluin nyo nga ng haluin. Para ganito lang siya, walang buo. Kasi ang ginagawa ko, binubuhos ko lahat. Sama-sama. Wala nang buo. Oh, ayan mga lalabs, napakalapot. Kaya malambot ang ating creamsicles. Palamigin lang muna natin ng konti at pagkatapos po ay pwede na po natin ilagay sa molder na gusto nyo. Ako, ito lang gamit kong molder kasi tipid. Ganito naman na ang diskarte ko para mabilis lang magsalin sa molder. Napakabilis lang gawin at hindi na kailangan sumandok ng sumandok doon sa container. Hinay-hinay lang para hindi matapon. Pwede na po nating takpan at lagyan ng popsicle sticks. $80 creamsicles po ang magagawa natin dito at ang benta ko sa kada peraso ay 5 pesos lang, presyong pangmasa para mabilis maubos. Oy! At takpan lang ng paganyan para pwedeng pagpatong-patungin doon sa freezer. Hindi mo yan tatakpan ng paganyan ay hindi po yan mapagpapatong-patong sa freezer.
Depende rin po sa kung anong freezer meron tayo. Ang sa akin kasi ay chest freezer po ang gamit ko at pinagpapatong-patong ko po yan sa loob ng freezer. Ice candy naman po ang sunod nating gagawin. Hindi pwedeng wala nito kasi po marami pa rin naghahanap ng ice candy. Patok na patok po ang ice candy. At ang mga gamit naman po natin dito na plastic ay patok na 1 in 1/4 size. At ang pantakal naman po na gamit ko ay 1/4 cup measuring cup at hindi ko po yan binupuno para hindi po tayo malugi. 5 pesos din po ang benta ko nito para mabilis lang maubos. Dito kasi sa lugar namin, kung mahal ang paninda mo, ay lalangawin lang yan. At depende naman po yan sa lugar kung saan tayo naroroon. Kung dyan sa inyo ay nakakapagbenta ka ng tag 10 pisong ice candy, ay dito sa amin ay hindi po pwede. Pwera na lamang sa Alamagnum ice candy, kahit 10 pesos isa po nun ay patok na patok po yun. Ganyan kahaba ang ice candy, gustong gusto yan ng mga suki ko. Kaya nga po laging 1 in 1/4 na patok ang ginagamit ko sa paggawa ng ice candy para mahaba. Tuwang-tuwa sila sa ganon. Kasi kapag gagamit naman ako ng 1 in 1/2 size, medyo maiksi na pong ice candy niyan ay parang ang sama ng loob nila. Nakatitig talaga yan sila sa ice candy at ang iksi daw. Nakagawa ako ng 43 pirasong buko pandan ice candies. 5 pesos lang yan, presyong pangmasa. At binabalot ko pa po yan ng Calypso plastic na 4x8 ang sukat para pag isi-serve ay malinis at kaakit-akit tingnan. Hindi madidismaya ang mga suki kapag sinerve natin ng malinis at naka-plastic, syempre.